napakaganda ng araw na ito, lalo na kasama namin kayo. Sabi nga natin, ang pagkain ay isa sa mga basic necessity ng ating pangangatawan. Importante sapagkat kung wala ito, maaari natin itong ikamatay. Oo nga. Ngunit sa isang banda, bakit kaya ang ilan sa atin, sa kabila ng pagiging sapat sa kinakain, ay nagkakaroon pa rin ng mga karamdaman na nagiging sanhi ng sakit at kamatayan? Yan ay dahilan sa mga pagkain na ating ipinapasok sa ating katawan. Sapat man ang ating mga kinakain, ngunit kung ito ay hindi naman para sa ikabubuti ng ating katawan, masisira at masisira pa din ito. Kaya narito kami, ang inyong mga kaibigan na handang magbigay payo sa inyo pagdating sa larangan ng pagkain. Only here, where you can feel not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, dito sa Palawan. Now, before we start cooking, allow us to share with you a verse in the Bible that will give us inspiration today. Ito po ay matatagpuan sa John 13:14 and 15. I then, your Lord and Master, have washed your feet. Ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. Kaya nga po mga kaibigan, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon ang kahalagahan ng pagiging mapagpakumbaba. Kaya nga po siya pumunta dito sa sanlibutan kahit hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga alagad para ipakita sa atin yung pagiging humble in spirit. Tama ka dyan, sis. Kaya naman, dapat nating isaisip na lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi natin makakamtan kung wala ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga, kailangan na tayo ay matuto tayong magpakumbaba. Alam nyo ba na sa lahat ng mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ay makikita natin na simple lamang ang ating mga dapat na matutunan sapagkat gusto ng Panginoon na matutunan din natin ang pagpapakumbaba. Okay, ngayon naman po, dadako na naman tayo sa ating bagong recipe sa araw na ito. Ito po ay pinagamagatang kangkong at sesame. Yan. Ito po ay napakasimple lamang, no? O sis, ano ba ang ano natin dito? Anong mga ingredients sa ating recipe ngayon? Okay, iilan-ilan lang yung ating ingredients, sister. Kinakailangan lang natin ng isang bundle ng kangkong. Okay. At himayin po natin yan, yung mga tender, yung po ang pipiliin natin. 2 tablespoons ng sesame seeds. And then we need 2 tablespoons ng sesame oil, 10 pieces ng kalamansi, at 1 teaspoon salt. Yun lang ang kailangan natin. Okay? So, unang gagawin muna natin, atin munang isasangag yung sesame. So, kailangan kasi natin toasted sesame. Bakit kaya kailangan nating i-toast ito? Pwede naman siguro ihalo na ganyan. Ay, alam mo ba sis, mas masarap at mabango pag na-toast ito kaysa yung raw. Okay, so kaya ang gagawin natin, ilang minutes ba yan na ito-toast natin? Okay, alam mo ba na ilang minutes? Mga ito 5 hanggang or 3? mag-brown. Brown. Okay. Para masarap nating ilalagay at mabango ilalagay natin ito sa kangkong. Ibabaw o yan Sa ay ihalo kangkong. talaga natin yun sa kangkong? Ihalo natin to sa kangkong. Ano bang makukuha natin na vitamins diyan sa sesame? Ang sesame po ay magbibigay sa atin ito ng fibers and especially yung oil na ibinibigay niya na unsaturated oil and also yung flavoring. Di ba kabilang din yan sa mga seeds. buto, sa mga buto? So seeds. siguro rich din yan sa protein. Meron siyang protein pero sis, mas marami siyang oil. Okay. So, Kaya nga pinagkukunan natin ito oil. ng sesame oil. Okay. Siguro ihahanda natin mamaya yung ating lalagyan nito. At ito ay na-toast na. Dito Okay. natin ilagay. Yan. Lagay natin dyan.
Okay? Yan. Mas maganda kung mas brown siya. Pero nangamoy na rin siya, no? Mabango na siya. Yun talaga ang hinahabol sa Ilalagay natin, sesame. sasantabi yung natin kanyang ito. amoy. At ang pangalawang gagawin po natin, iba-blanch po natin yung kangkong. Ayan. Pakukuluin natin ng sandali at ilalagay po natin yung kangkong. Alam niyo ba bakit napili ko ay kangkong at sesame? Sapagkat po ang kangkong ay very nutritious. Okay? Ito po ay napakamura lamang at ito'y nabubuhay kahit saan, no? Upland, pwede siyang, tinatawag nga po siyang swamp cabbage kasi sa mga swamp siya, nabubuhay po siya. So, kayo sa mga bahay nyo, pwede kayong magtanim sa backyard nyo. Di ba ikaw nga sis, nagtatanim ka sa pots ng kangkong? Pwede? Doon sa amin, sa bahay namin, marami talaga kahit nasa Manila kayo, di ba? Tanim na kangkong. Well, ang kangkong po kasi ay very high in protein. So may protein siya. Meron din siyang calcium. It has iron, vitamin A, and vitamin C. Wow. So, alam mo ba, ang nakukuhang pro-vitamin A ay yung beta-carotene ay marami sa kangkong. Alam mo ba yung mga naibibigay nito? Nag-reduce ito o pinabababa niya ang cholesterol level ng ating dugo, no? Kumukulo na yata, sis, at ilagay na natin to. At maganda rin ito sa may mga diabetes because inaano niya yung ating dahil dun sa fiber content na pinapaganda niya yung sugar level ng ating katawan. And again, it prevents indigestion and constipation. 'Di ba? Sabi pag hindi ka makadumi, kumain ka lang ng maraming kangkong. Ay, oo. Natatandaan ko yan noon. Talagang pinapakain kami talaga ng kangkong. Ay, ang bilis talaga. Hindi ka mahihirapan. Yes. At saka, alam mo ba, nagpo-promote siya ng digestion. Meron siyang content na nagpo-produce siya ng digestion. And another thing, dahil siya mataas ang vitamin A niya, pinapaganda yung ating skin. And of course, yung lutein niya ay good for the eyes. Yeah, kapareho din ng mga sa malunggay, meron din lutein. And then, ayan, luto na yata yung ating kangkong. Tingnan muna natin kung tender na siya. Kasi ang kangkong medyo matigas yung kanyang mga stalk. So, kailangan medyo tender. Nabanggit ng aking sister kanina na ang kangkong pala ay napakayaman sa bitamina at mineral. Alam nyo ba na ang kangkong ay nagpapaboost sa ating body immune system? Kasi ito'y napaka-rich in vitamin C. At saka isa pa, alam nyo ba na ang gulay na ito ay talagang nagpi-prevent na tayo ay magkasakit katulad ng cancer. So, di ba napakahalaga talaga at napakaganda ng ating kangkong? Okay, alam mo so ba ngayon, yung, ano lang gagawin natin? Yung nagpi-prevent sa atin para hindi tayo magkaroon ng cancer, ang tinatawag doon ay antioxidants. Ini-eliminate niya yung free radicals ng ating katawan para hindi dumami yung cancer cells. So ngayon po ay lalagay na po natin yung ating kangkong na naluto na. Okay. Ayan. Tamang-tama ang pagkaluto Sis, ng ano ating to? kangkong. Pipigain na ba yung ating kalamansi? Yes, Tulungan na nga kita. Pigain mo nga yung Ayan. ating kalamansi. Ito ang ilalagay natin dyan para mas lalo siyang sumarap. Teka, yung ating mga pangkutsa. Okay. Ito. Ayan. 3. So mga kaibigan, madali lang i-prepare itong kahit bata, pwedeng gumawa nito. Iba-blanch nyo lang, sandali, mga 1 minute o hanggang mag-tender na yung kangkong leaves. Pagkatapos noon ay hahaluin lang yung kalamansi, yung asin, at saka yung ating oil, sesame oil. Sesame oil. Okay, tama na yan, sis? Yes, tama na yan. Yan. Lagyan natin ng asin. Tsaka, yung ating Sesame oil. Yan. Yan po ay ating hahaluin para matunaw po yung asin.
para masarap ihalo doon sa ating kangkong. So, ayan na siya. Ihahalo na natin yung ating dressing na sesame, calamansi dressing. Ayan. Ihalo natin yan at ilalagay natin yung ating sesame. Yung sesame natin na toasted sesame. Yan, tinost natin sa ating kawali kanina. Okay. Masarap ang amoy ng sesame. Nakakapagtakam. Ito ay nakakapagtakam-takam. Sa amoy pa lang, tatatakam na talaga ako. Kahit napakasimpleng luto. Pero sa amoy pa lang ng sesame oil at saka yung sesame seed. Nako, talagang masarap. Ayan, ito na yung ating kangkong with sesame. Okay, alam niyo mga kaibigan, ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng mga simpleng-simpleng ingredients. Ganon din siya, no? Anywhere, kagaya ng mga pagkain na ito, na andun ang Panginoon. Kahit anuman, kahit nasaan man siya, anytime, pwede natin siyang tawagan at makikita natin siya. Tama ka, sis! At habang ibinibigay ni sis ang ating recap, ay ihahanda ko ang ating susunod na recipe. Ito ay ang mango custard. Okay, ito po ang mga ingredients natin. Kailangan lang natin ng 1 bundle kangkong, 2 tablespoons ng toasted sesame, and 6 pieces calamansi. At i-blanch lang po natin yan. Pagkatapos paghahalo-haloin natin ang dressing, top with toasted sesame. Ayan, andito naman tayo sa ating pangalawang recipe. Ito ay ang mango custard. O sis, ano ba yung ating mga sangkap dito sa ating mango custard? Okay, ang ating mga ingredients po ay kinakailangan natin ng 2 mangoes, 4 na cup ng cashew milk, 1 sachet ng gulaman, and 1 teaspoon of ginger. Yan lamang po, meron lamang tayong 4 na ingredients. Ang una pong gagawin natin, of course, ay yung ating ginger. Ka-crush po natin siya sa blender kasama ng ating milk. Ilalagay natin yan dito sa ating blender. Pagkatapos yung ating milk, konting milk. Yan, para yung flavor niya ay makuha. Pagkatapos po niyan, hihiwain natin yung ating mango. Ayan. Hihiwain natin yung mango. Kailangan ba yung mango natin ay ripe, talagang hinog na hinog? Oo, para matamis. Kasi ito po ay, itong hinanda natin ay wala itong sugar. So, ang ating sugar dyan ay natural. Lalagay natin from yung mango rito. Mango. From mango. Okay. Alam mo sis, ako ba, gustong-gusto ko talaga ang mango. Hilaw man ito o kaya hinog, talagang masarap siya, di ba? Iba rin yung sarap ng hilaw, iba rin yung sarap nitong ating hinog na mango. May tips pa ako sa inyo mga kaibigan. Kung gusto nyo mas matamis yung inyong custard, kinakailangan po na dagdagan nyo lang yung mangoes. Pero kung hindi naman gusto nyo masyadong matamis, okay lang. So, dudurugin natin itong isang mango. Idadagdag po natin yung ating... Isa pa, ito pang ating mango na isa. Hindi na po, mamaya po pang natin yung garnish. Yung ating pong gulaman powder. Yan pala ay isasabay na dyan. Yes, i-ano lang natin siya, itutunaw sa kasama ng milk.
Pagkatapos po niyan, ilalagay na po natin ito sa pan. At ito yung ating lulutuin. Yan, di ba napakadali mga kaibigan? At idadagdag na natin yung ating Matitira? the rest na gatas. Gatas. Itong gatas natin, ito ba ay plant-based din? Oo, di ba sabi ko, kailangan nating 4 cups ng Ay, oo cashew nga pala. milk. Cashew milk pala yan. Ako, nakalimutan ko na. Cashew milk nga pala yung ating ginamit. Yes. Tapos ito lamang ay lulutuin natin hanggang mag-simmer at ma-dissolve yung gulaman. Hindi siya pakukuluin. Basta ano lang, Simmer. simmer lang. Okay. Alam nyo ba na ang mangga ay isang fresh fruit na mayroon tayong pro-vitamin A. And it contains vitamin E and B complex kagaya ng B1, B2, and B6. And of course, niacin. Kaya nga alam mo, with the combination ng cashew milk, pinapakita po ng recipe nito na napaka-healthy dessert. Kagaya ng mga ibang dessert. At ito ay low in saturated fat and cholesterol free. Kagaya ng ibang custard na ito ay may cholesterol dahil po sa gatas ng baka. Diba? Pero ito ay walang cholesterol dahil ito ay galing sa kasoy. Kaya nga, ito ay pinoprotektahan tayo na hindi tayo magkaroon ng myocardial infarction. Ang dessert na ito. Okay? Dahil ito ay rich in vitamin A, ay naku sis. Maganda Kahit rin yan maganda sa ating mata, di ba? Oo, kasi sabi nila basta mga dilaw na mga pagkain, ito yung magandang kainin dahil ito ay maganda sa ating mata. Okay, at saka kung gusto mong kuminis yung iyong balat, kailangan natin ng mango. Uminom tayo o kumain tayo ng mango. Pwede ba ilagay dito sa ating balat? O hindi, pag gusto mong kuminis ang balat mo, kumain ka ng mango. Hindi actually ilalagay mo. Na matitikman mo yung masarap na hinog na mangga. Yes. Kaya nga alam mo, para yung mga balat natin hindi mag-dry, no? Kumain ng marami. Kumain tayo ng mangga. Kasi ito nagpo-protect sa atin ng skin inflammation. Pero sabi ko nga sa'yo, sis, di ba? Pag tayo'y kumain, yung tama lang. Pagkasobra din siguro na marami tayong kainin na mangga. Alam ko, nagkakati-kati ang balat, mayroong nagkakati-kati. So, kahit anong bagay, kapag kasobra, hindi maganda, no? So, kailangan kumain tayo ng tama lamang na pagkain. Ayan, isa na namang fruit dessert ang ating natutunan ngayon. Tatandaan lamang po natin na sa ating pagkain, mahalaga na tayo ay kumakain upang mabuhay, hindi mabuhay upang kumain. Okay. Ayan na sis, luto na yung ating custard. Okay, ang gagawin naman natin ngayon ay hihiwain natin itong mangga para maging garnish natin. Okay? Para pag lumamig na yung ating custard, meron siyang mango bits na ilalagay natin. Okay, kung gusto niyo maraming mangga, pwede naman. Nasa sa inyo na yung diskarte pag gumagawa kayo ng dessert. Gusto niyo maraming para matamis na matamis yung inyong custard, pwedeng maraming mangga. Ayan, napaka ganda pala pag mayroon siyang mga hiniwa-hiwa na mangga. Siguro kung ako ang gagawa niyan, alam mo sis, dadamihan ko talaga ng mangga. Kasi pwede naman. Mas masarap pagka maraming mangga. Lalo na ako, yung mga anak ko, gusto nila medyo matamis-tamis ang lasa ng custard. So, pagka nailagay na natin, isusunod na, ayan pa. Sayang pwede kasi pa ba yung ito buto? halo natin. Akala ko pati buto, ilalagay mo dyan. Hindi, yung laman lang. Laman lang. O, sige. Sorry. Okay. Sayang kasi ihalo na natin yan. Okay? Oo nga naman, ang Pagkatapos mahal-mahal po ng niyan, mangga. ilalagay na natin, luto na yung ating custard. Ayun. Okay. Ibubuhos dito. Ibubuhos po natin Dahan-dahan sis, baka sa mapasok ating ka. molder. Yan, wow. At pagkatapos niyan, yan ay ating palalamigin. Yes. Diba?
So, mamaya pa pala natin yan matitikman kasi kailangan lumamig. Tamang-tama yung ating niluto. Ano? Isang recipe na kakasya dyan sa ating molder. Ayan. Pwede rin naman mga kaibigan, kung gusto ninyo, ay pwede rin ilagay yan sa isang tray. I-mold ninyo sa tray kung wala kayong ganitong klaseng molder. So, depende yan kung anong gusto nyong lalagyan. Okay. Ayan na po yung ating mango custard. O, ayan na. Ito yung ating finished product ng ating mango custard. O, sis, sabihin mo sa ating mga manunood kung ano yung ating mga sangkap na ginamit dito. Okay, kailangan lang po natin ng 2 o 3 mangga na hinog. 4 na cups ng cashew milk. Pagkatapos niyan, 1 sachet lang ng yellow na gulaman. At saka 1 teaspoon ng ginger. Yun lamang po pagsasama-samahin natin. At lulutuin, pag naluto na siya, at ilalagay natin po sa refrigerator ito, palalamigin, at ready na, kagaya na po na niyan. Babaliktarin nyo na po yung molder at ganito na ang itsura niya. So, Okay. mayroon na kayong mango custard na napakasarap. Okay, sis, talagang excited na ako. Ito yung aking pinaka gustong-gustong part ng ating programa, ang ating tikiman portion. So, tikman natin. Bago yan, sis, huwag natin kalimutan. Ikaw muna ay manalangin. Okay, tayo ay manalangin. Mga televiewers, amin pong inaanyayahan kayo na tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa mga bagay na inyong pinagkakaloob sa amin. Ganun din po sa aming natutunan ngayong araw na ito na may kinalaman sa paghahanda ng pagkain. Amin pong pinasasalamatan din ang aming mga manunood. Nawa, ang programang ito ay maging pagpapala para sa kanila. Salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O, ayan na. Tikman na natin Okay. ang ating... Yung ating slicer, ito po. ayan. Ako magbibigay sa'yo, sister. Bibigyan kita maliit lang. Kasi baka mapasarap ka ng gusto. Oo nga. Kasi alam niyo naman pag mga ganitong mga dessert, talagang masarap. Pero sabi nga, kapag ka sobra, ay hindi rin maganda. So, kailangan tayo ay kakain ng tama lamang na dessert. O, ikaw sis, palagay ko mas malaki ang iyong kinuha. Mas manipis. Okay, tikman na Tumikim natin. ka na, sister. Okay, tikman natin kung talagang ito Parang ay excited na ako nito. masarap. Naku, pag ito hinanda ko sa mga anak ko, sigurado, ubos siyang isang yanera na yan. Alam nyo, talagang kakaiba ito. Sarap. Mayroon siyang lasa na parang kakaiba. Siguro yun yung ginger. Kasi talagang siya ang nagdala dito sa lasa ng ating mango custard. O yung ating namang Titikman ko yung ating kangkong. kangkong with sesame. Paborito ko ito, yung kangkong with sesame. Okay. Ito, alam ko, rich in Vitamin A, protein dahil mayroon Protein. itong sesame. calcium. Yan. Hot? Harap na may malutong-lutong, crunchy. Yan. Plus, pag nangunguya mo yung sesame, another flavor. Harap. Mga Ayan. kaibigan, huwag niyo pong kalimutan. Very important ang kumain. Ngunit po, mas importante ang kumain ng tama. Maging responsable tayo sa mga bagay na ating ipinapasok sa ating katawan. Sapagkat mahalaga na maging sa pagkain na malulwalhati pa natin ang ating Panginoong Diyos. So let us eat and give praise to God. Dito lang yan, where you can feel not only your tummies but your spirit. Food and Soul, dito sa Palawan.
presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. For today's Hidden Treasure, we will take a closer look at a lamb. You see, the idea of a lamb is very important in the Gospel according to John. But what was so significant about a lamb? Well, when we look at John chapter 13, we read about the Last Supper that Jesus had with his disciples. We often think about the Last Supper as the Passover meal. But if we carefully read the Gospel of John, we'll see that that's not the case. You see, during the Passover meal, the centerpiece of the meal was a lamb. And the Passover lamb could only be eaten if it was slaughtered in the temple at the very same day of the Passover meal. Yet, in his Gospel, John seems to go out of his way to let all of us know that Jesus and his disciples did not eat lamb during their Last Supper. Let's take a closer look together. John 18:28 clearly states that the Jewish leaders led Jesus from Caiaphas to the Praetorium, but they themselves did not go into the Praetorium, lest that they should be defiled, but that they might eat the Passover. So, this would mean that the supper that Jesus and his disciples had took place before the Passover meal. We get further confirmation of this in John chapter 13 verse 1, which states that the Last Supper took place just before the Passover festival. This leads us to a very important question. So what? Why does it matter that Jesus and his disciples did not eat lamb for their last dinner, and why does John go out of his way to make sure we know that? Is John trying to say that Jesus was a vegetarian? Definitely not. The reason for making this point is so much bigger and so much more important. We see the reason why the very next day after the Last Supper, Jesus is crucified at midday. It was the very same time of the day when most scholars believe the Passover lambs were slaughtered in the temple. John tells us that Jesus and his disciples did not have lamb at their Last Supper because Jesus is the Lamb. He is the fulfillment of the Passover. Just as John's Gospel states in the very first chapter, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And that's today's Hidden Treasure. Family-friendly, a global vision and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel.